Kabanata 8. Sino ang gaya ng taong marunong? Sino ang nakaalam ng solusyon sa problema? Dahil sa karunungan, makikita ang saya sa mukha ng isang tao at umaaliwalas ang masungit niyang mukha. Sinasabi ko, sundin mo ang mga utos ng hari dahil nanata ka sa harap ng Diyos. Huwag kang magmadaling umalis sa harap niya. Huwag kang pumanig sa anumang mali, dahil magagawa niya anuman ang gusto niya, dahil walang pwedeng tumutol sa salita ng hari. Sino ang makapagsasabi sa kanya, ano ang ginagawa mo? Ang sumusunod sa utos ay hindi mapapahamak, at alam ng marunong ang tamang panahon at pamamaraan. May panahon at pamamaraan para sa bawat bagay, dahil napakarami ng problema ng mga tao. Walang nakaalam kung ano ang mangyayari, kaya sino ang makapagsasabi sa kanya kung paano iyon mangyayari? Kung paanong hindi nakokontrol at napipigilan ng tao ang kanyang hininga ng buhay, hindi rin niya kayang hadlangan ang araw ng kamatayan niya. Kung paanong walang pinauuwi kapag may digmaan, hindi rin pinatatakas ng kasamaan ang mga gumagawa nito. Nakita ko ang lahat ng ito, at itinuon ko ang pansin ko sa bawat bagay na ginawa sa ilalim ng araw, sa panahong ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. At nakita kong inililibing ang masasama, ang mga pumapasok at lumalabas sa banal na lugar, pero nalilimutan sila agad sa lungsod kung saan sila gumawa ng masama. Ito rin ay walang kabuluhan. Dahil hindi agad inilalapat ang parusa para sa masamang ginawa, lumalakas ang loob ng mga tao na gumawa ng masama. Bagaman maaaring 100 beses gumawa ng masama ang isang makasalanan at mabuhay pa rin ang mahaba, alam kong mapapabuti ang mga natatakot sa tunay na Diyos dahil may takot sila sa Kanya. Pero hindi mapapabuti ang masama at hindi rin niya mapahahaba ang kanyang buhay na gaya lang ng isang anino dahil wala siyang takot sa Diyos.